Okay, Juan, nakamangig, Bombo dyan. Sir, magandang gabi. Magandang gabi, Bombo Fernando, at sa ating ka-Bombo dyan. Magandang gabi sa inyo dyan, sa inyo sa Bigan, at sa iba pang mga taga-subaybay natin sa inyong palatuntunan. Okay. Sa Bombo Radio Bigan. Okay. Sir, maraming salamat po at sa ito pong oras. Sir, ano ho yung mga inihanda natin para bukas, Sir Wilson, sa isang pagtitipon? Nako, marami, Bombo Fernando. Yung pagtitipon kasi bukas, marami eh. Hindi lang sa People Power. Kami po ay sa People Power Monument, tapos mayroon din po sa Luneta. At bukod dyan, dito sa major event na ito, dito sa Maynila, ay mayroon pa sa iba't ibang mga bahagi ng iba't ibang mga probinsya. So nationwide po ito, simultaneously na magaganap bukas. So sabay-sabay po ito sa isang panawagan na kailangang may managot, kailangang may maikulong dito sa napakalawak na scam. Hindi lamang ito sa flood control, marami pang matutuklasan dito na anomalya. So nagsisimula pa lamang tayo sa flood control na pinasimula ni Pangulong BBM, pero sa palagay namin lalagpas pa ito dito sa mga proyektong ito. Kaya bukas po ay maramihan, kasama po namin ang ang iba't ibang samahan ng mga simbahang Katoliko, Episkopal, Protestante ay magsasama-sama po bukas sa People Power Monument. Kami po sa Partido Manggagawa sa ilalim ng simbahan at komunidad laban sa katiwalian, yung SICLAB, ay magsasama-sama po bukas simula sa umaga, at yung main na palatuntunan sa hapon, alas 2 ng hapon, ay yung sa pangungunahan na ng mga taong simbahan. Okay. Sir, bala ito ho, ano yung programang nakahanda para bukas, sir? Marami po, buong umaga hanggang hapon, hanggang maghapon, no? So punong-puno po 'yan. In fact, may mga artista pang sasama, no? Maraming mga sikat tayong mga performers, no, mga alagad ng sining na sasama bukas dahil mismong sila din po ay nakikiisa dito sa laban ng lahat, ano? Laban sa korupsyon. Kaya hindi nga po ma-accommodate yung iba pang mga grupo, mga theater group, artist group at iba pang mga grupo sa mga programa dahil masyado nang masikip, no? Pero sila po ay nandoon hindi dahil sila ay imbitado, kundi sila ay nakikiisa talaga dito sa ipinaglalaban natin tungkol dito sa laban sa katiwalian na ito. Okay. Sir, ano hong masasabi ng inyong grupo sa mga nangyayari ho ngayon, sa mga naglalabasang mga issue? Ito hindi na lang ho basta-bastang pondo, kasi ang pinag-uusapan na nito ay hindi lang hundreds of millions kundi billion, sir. Trilyon. Trilyon. Kaya nga yung titulo po yung pamagat po ng aming marcha bukas ay a trillion peso march. Kasi nga, ang pinag-uusapan pa lang natin dito ay sa pagitan pa lamang ng 2022 to 2025. Pag inatras mo pa ng 2016, mas malaki po. Talagang trilyon na po na mga pondo ang pinag-uusapan natin dito. At flood control pa lang yan. No? Flood control pa lang yan. Eh, hindi lang naman flood control yan. Maraming proyekto ang DPWH. Ngayon pa lang, mababasa nyo na, mismong si Secretary Angara ay nagrereklamo na mayroong mahigit 1,000 classroom pa para sa DepEd ang hindi nagagawa ng DPWH. At yung iba ay unusable. So marami ito. Marami itong anomalyang ito. So maganda naman at nabuksan itong bagay na ito dahil kung hindi ito nabuksan at hindi napapaimbestigahan ay tiyak na tuloy-tuloy lang ito. May ilang sasaya samantalang yung mamamayang Pilipino ay magdurusa. Okay. Sir Wilson, sa mga pangyayaring ito sa grupo ho ng Partido Manggagawa, nagulat ho ba kayo nung time na unti-unti parang may mga lumalabas na mga ganito, kahit pa man din may mga issue na sa corruption ng mga nakaraan, parang ito yung pinakamalaki, kumbaga, sir? Oo, hindi sukat akalain. Kasi naman, kaya naman malaki ito, Bombo Fernando. Kaya malaki ito dahil ang may pinakamalaki naman talagang
budget na napupunta sa departamento ay ang DPWH kasi sila yung may kinalaman sa infrastructure project. Eh di ba ang programa ng mga gobyerno mula nung nagdaang gobyerno hanggang kasalukuyan, nagbabago-bago lang ng pangalan, di ba? Mayroong build nung panahon ni Digong, tapos ngayon ay build more. Ano yan? Puro infrastructure projects ito. Kaya hindi tayo dapat magtaka kung bakit ang corruption ay malaki dito sa DPWH dahil nga nandito yung pinakamalaking budget. Kaya lang, syempre, pag nandito yung anomalya, kung nandito yung kurakot, eh, therefore, dito rin nagaganap yung pinakamalaking kurakutan at dito pinaka-systemic yung kurakutan. Ay, hindi naman tayo bulag doon sa iba pang corruption, di ba? Sa Farmally, di ba? Doon sa kay Napoles, di ba? 10 billion yun eh. Yung sa Farmally, 12 billion. At marami pang iba, marami pang ibang mga anomalya na alam natin pero hindi umabot sa ganitong scale, ganito kalawak at ganito karami ang damay, no? At nagkataon din siguro kaya ito naging mainit na issue dahil nga climate crisis. Talagang pagkalaki-laking pondo sa flood control pero binabaha ang ating mga kababayan. So nawawaldas na yung pondo, di ba? Napiperwisyo pa yung ating mga kababayan. Kaya double whammy, kundi man triple whammy ang inaabot ng mamamayang Pilipino dito sa bagay na ito. Okay. Sir Wilson, may bantahon ng bagyo sa Luzon. Ano ito, sir? Rain or shine? May bagyo? Tuloy? Ang pagpapahiwatig natin ng mga ating hinaing, sir? Oo, walang atrasan. Katatapos lang ng mga pagpupulong ngayong araw na ito at mayroon pang mamaya tungkol sa mga programa. Wala na itong atrasan. Maliban lang siguro kung baha. Katulad ng mga nagdaang araw na walang madadaanan ng mga tao papunta dito sa mga venyong ito. Sana hindi naman po. No? At sana po kayo po ang mag-ingat dyan sa norte dahil mukhang dyan medyo magiging malala ang epekto nitong si Nando. Pero dito naman sa Metro Manila ay may banta ng mga pag-ulan pero hindi po yun dahilan para hindi ituloy yung protesta bukas. Nagkaanohan na dito, nagkatakta na dito. So tayong mga manggagawa dahil tayo ang nagbabayad ng pinakamalaking buwis, ito yung kinukurakot sa atin. Bayad tayo ng bayad ng buwis, walang kaligtas-ligtas. Pero mayroong kaltas ng kaltas sa ating payslip, pero mayroong nakaw naman ng nakaw dito sa mga proyektong ito. Kaya maniningil, ito ay paniningil. Di na siguro natin kailangan pa ng mga ebidensya dahil naglilitawan naman na yan sa mga nagaganap na hearing, investigasyon. So ngayon ay mas ang sisigaw na ay paniningil, accountability. Yun yung habol ng pagkilos bukas. At hindi lang naman siguro ito bukas. Meron pa itong mga susunod na mga pagkilos matapos nitong araw na bukas. Okay. Muli ho, maraming salamat, Sir Wilson. Sana ho bukas ay may oras pa rin po tayo para makapag-update sa mga pangyayari ho doon mismo sa lugar kung saan ko kayo magtitipon, sir. Sige po, bukas ang aking linya bukas. Kung gusto niyo po ng update, actual na nangyayari, pwede niyo po akong matawagan, no, doon sa aking numerong ibinigay sa inyo. At syempre kayo rin po ay iniinyayahan namin. Alam namin hindi kayo makakapunta ng People Power Monument, hindi kayo makakapunta ng Luneta. Pero kahit saan mayroon, pwede. Sa bahay, pwede. Kahit saan, pwede. No? Kaya marami namang paraan ng protesta ngayon dahil mayroon ng social media. So para kasali tayong lahat, hindi lang yung mga pupunta sa People Power Monument, sa Luneta at sa iba't ibang mga lugar. Lahat tayo po ay pwedeng sumali, marami ng paraan. Okay. Sir Wilson, huli na lang po alam mo natin na ito'y talagang malaking issue din po at concerning the public. Anong salubin ninyo na parang may mga napapabayaan na parang ganon, parang naisasandabi dahil sa mga ganitong pangyayari? Sir. Ayun nga yun nga yung problema natin parang pag nag-usap ng serbisyo publiko, pampublikong serbisyo, ang hirap. Pumunta ka sa ospital, ang hirap. Dami mong transaksyon sa gobyerno, ang hirap. Ang palaging sagot ng gobyerno, walang pondo.
Hihingi ng tulong ang mga magsasaka, pasensya na, kulang ang pondo. Hihingi ng tulong sa kung saan saang departamento, pasensya na, ito lang yung pondo natin. Kaya nagulat talaga yung taong bayan na hindi pala pondo problema natin. Ang problema natin ay nakawan. No? Dahil mali ang paglagay sa proyekto kung saan-saan lang nilalagay, 'di ba? At yung pondong 'yon ay hindi nagagamit sa tama. So hindi pondo ang problema natin. Inuutang pa nga kasi natin yung panggastos natin diyan sa mga proyektong 'yan kaya babayaran natin 'yan sa susunod na maraming taon. No, pero mali ang paggamit, 'di ba? Nilustay. So tayo pa rin ang magbabayad nun. Kaya masakit na masakit ito sa ating yung hustisyang hinahabol natin dito ay malamang hindi pa sapat para sa pagpapakulong lang sa mga taong involved dito. Okay, muli po, maraming salamat. Kung may nais po kayong ipabatid sa mga tagapakinig din po dito sa Bombo Radio Vegan. Sir. Opo, gaya po ng nasabi ko kanina, wala man kayo dito sa mga lugar na mayroong nakatakdang malawakang protesta, dyan po sa inyo ay pwede nyo ring gawin sa iba't iba pong paraan. Gumawa lang kayo ng placards, ilagay nyo po, mag-selfie kayo, ilagay nyo sa social media. Ano na yan, magiging parte na yan ng nationwide na protestang magaganap po bukas. Kayang-kaya po natin gawin yan kahit hindi tayo pumunta sa mga lugar directly na nababanggit at naiaanunsyo sa atin sa media. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ingat po sa paparating na bagyo dyan sa inyong lugar. Okay, muli po, maraming salamat Sir Wilson Fortaleza ng Partido Manggagawa.